grabe yung kaba ko dyan mga minong kinakabit ko na yung cake na yan dyan sa Hope Space. Best wishes and congratulations to Ma'am Rose and Sir J. Hello mga mi, na-miss nyo ba ako? Na-miss ko kayo and na-miss ko ang pag-voice over kasi sobrang busy ko talaga and ito nga, sinishare ko sa inyo itong wedding cake na ginawa ko last August 26. Medyo may kalakihan yung nakikita nyong cake na yan mga mi. Hindi lang siya obvious pero 12 by 6 yan. And ayan po yung base or yung nag-iisang edible doon sa 4th year wedding cake na in-upload ko sa Reels last time, which is Sage yung theme kasi military wedding siya. So, ayun na nga, meron tayong hiwalay na edible cake din, which is request ni ma'am, ni bride, which is vanilla chiffon kasi hindi daw siya fan ng chocolate cake. And supposed to be yung second year, yung chiffon yan. Pero dahil nga hindi pa pwede doon sa design ng cake yung malambot na cake sa second tier kasi meron tayong hoop spacer or metal hoop spacer and may wafer paper kasi tayo na design. So, hindi pwedeng puro, siguro yung iba na try nila pero ako kasi ayoko mag-take ng risk. Gusto ko pa din ng fondant yung covered ng dummy cakes, which is hindi ko na masyadong pinaganda yung pag-cover ng fondant na yun kasi tatakpan naman natin siya ng wafer paper and may mga design din yan. May details na wafer paper din. So, mamaya makikita niyo yung kabuuan niya. Tapos, ayan, diba, ang ganda ng venue. So, ang ano ko lang dyan, medyo hindi nakita si cake doon sa alam mo yun, dapat medyo highlight yung cake natin kasi wedding day yan, importante din yung wedding cake. Kaso, yun nga yung table, medyo hindi ako na-satisfied doon kasi mababa yung table. Dapat supposed to be standard size siya or dapat nasa cocktail table siya. Which is, di ba, medyo mataas yun. So, kasi hindi naman din ganun kalakihan yung size ng cake. 4th year siya, bale, tawag dito. Dapat yan nasa mas mataas pa na table. Kaso late na sinabi sa amin na meron palang cocktail table kasi yan yung unang tinuro sa amin doon nung naabutan namin nasa venue. So nung na transfer ko na yan, ayan kung nakikita nyo merong barbecue stick sa ibabaw kasi dahan-dahan kong inaalis yan, which is transfer ko na dyan sa kabilang 2th year na may hoop spacer. Yan, grabe yung kaba ko dyan mga mi, as in sobrang kaba talaga kasi kahit sabihin natin dami yung nasa taas na cake na yan or nasa taas na part, kapag hindi sturdy enough yung metal na paglalagyan, malalaglag yan. And para na lang makasigurado, naglagay ako ng chocolate ganache para gawing pandikit doon sa ating metal hoop spacer and dito sa babang part ng metal hoop spacer na nakakabit sa dummy cake. So, yan yung final look, which is may alam nyo, nakita nyo na yun, diba? Meron siyang wafer paper na design. So, yan yung venue. Tapos, ayan, nung pauwi na kami, may nadaanan akong grazing table. So, naalala ko kasi may GC yung ginawa na para doon sa wedding cake nga, no? May ginawang GC si Ma'am Bride, kasama lahat ng mga suppliers. So, ito yung mga kasabay kong dumating sa venue na nagpe-prepare, which is 3 p.m. Kasi 4 p.m. yung reception. So, yan. Nakahiyan ko na lang talaga. Hi kay Ma'am M&E, grazing table. Yan. Nagpaalam talaga ako sa kanya na yung video ko. Isama ko sa vlog. Itong kanyang grazing table na nakakatakam. Actually, mga minong nag-set up kami as in wala pa akong lunch. Naduduling na ako sa gutom. Pero nahiya lang talaga akong dumampot kasi may mga bisita na that time. Tapos nakadagdag pa, nung nasa labas na kami, may biglang naghahanap sa akin. Sabi, nasan po yung sakik? Kayo po ba yung sakik? Grabe yung kaba ko mga mi. Akala ko, nasira na yung cake kasi nga medyo gumagalaw yung metal hoop spacer dahil hindi pantay yung lamesa. So, ayun nga, sinadjust niya na meron daw siyang cocktail table. Ilipat na lang daw namin. And sabi ko, wag na lang po kasi baka mahulog yung nasa hoop spacer kasi nga 'di ba medyo gumagalaw siya kaya sabi ko okay na po yun. So ayun, salamat sa panonood.